Itigil ang lahat. Huwag mong babaliwalain ang mensaheng ito, Libra. May isang lihim na matagal nang ibinubulong sa iyo ng universo, ngunit pinili mong hindi pakinggan. Bakit tila naudlot ang mga plano mo? Bakit parang sa tuwing malapit ka ng magtagumpay, may biglang pumipigil? Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng kamalasan. May mga taong nakapaligid sa iyo na tahimik na sumisipsip ng iyong enerhiya. May mga ngiti na hindi totoo. May mga salitang tila payo, ngunit puno ng inggit at pagdududa. Libra, ang iyong kapalaran ay hindi lamang nakasalalay sa iyong sipag o talento. Ito ay nakadepende sa iyong T-circle. Kung nais mong umangat, kung nais mong tuluyang marating ang kasaganahan at kapayapaan na para talaga sa iyo, kailangan mong makita ang katotohanan. Sapagkat ang maling kasama ay maaaring maging hadlang sa nakatakdang biyaya para sa iyo. Maligayang pagdating sa Cosmic Oracle Divine, ang iyong banal na gabay sa mga lihim ng kapalaran, enerhiya, at espiritual na paggising. Libra, ikaw ang tanda ng balanse, katarungan, at harmonya. Ngunit sa likod ng iyong mahinahong anyo ay isang kaluluwang lubhang sensitibo sa enerhiya ng iba. Ikaw ay parang salamin, sumasalamin sa damdamin at intensyon ng mga taong nasa paligid mo. At dito nagsisimula ang lihim na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Ang universo ay nagpadala ng malinaw na babala. Hindi lahat ng kasama mo ay itinadhana para samahan ka sa susunod mong antas. May mga tao na bahagi lamang ng iyong nakaraan, ngunit pilit mong dinadala sa iyong kinabukasan. At habang patuloy mo silang kinakanlong, ang iyong swerte ay nananatiling nakatali. Sa gabing ito, bubuksan natin ang espiritual na katotohanan tungkol sa iyong enerhiya, sa impluensya ng iyong T-circle, at sa kapangyarihang hawak mo upang piliin kung sino lamang ang dapat manatili sa iyong mundo. Sapagkat Libra, ang iyong kapalaran ay hindi aksidente, ito ay isang banal na disenyo. At upang ito ay ganap na magliwanag, kailangan mong palayain ang anino ng negatibong presensya sa iyong paligid. Libra, bilang tanda ng timbangan, likas sa iyo ang paghahangad ng kapayapaan at pagkakasundo. Ayaw mo ng alitan, ayaw mo ng gulo, hanggat maaari, pinipili mong unawain ang bawat panig. Ngunit may isang katotohanan na dapat mong tanggapin, hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa iyong pag-unawa. May mga individual na sa unang tingin ay tila mabuti, tila mapagkalinga, tila kaibigan. Ngunit sa mas malalim na antas, dala nila ang mabigat na enerhiya ng inggit, kompetisyon, at lihim na pagnanais na ikaw ay manatili sa ibaba. Hindi nila kayang tanggapin na ikaw ay nakatakdang umangat. Napansin mo ba, Libra, na may mga pagkakataon na pagkatapos mong makasama ang ilang tao, pakiramdam mo ay pagod ka kahit wala ka namang ginawang mabigat. Parang may nabawas sa iyong sigla. Parang biglang may pagdududa na sumingit sa iyong isipan. Iyan ay hindi simpleng pagod lamang. Iyan ay epekto ng enerhiyang hindi tugma sa iyong espiritu. Ang iyong aura ay likas na maliwanag. Ngunit kapag ito ay patuloy na nahahaluan ng negatibong panginginig mula sa maling tao, ang liwanag na iyon ay unti-unting natatabunan. At kapag natabunan ang iyong liwanag, pati ang iyong swerte ay naapektuhan. Sa espiritual na batas ng universo, may tinatawag na Law of Resonance. Ang ibig sabihin nito, ang iyong nararanasan sa buhay ay sumasalamin sa enerhiyang palagi mong tinatanggap at pinapayagan. Kung ang iyong paligid ay puno ng reklamo, takot, at kakulangan, kahit gaano ka pa kapositibo, mahihirapan kang panatilihin ang mataas na antas ng panginginig. Unti-unti, mahahawa ka sa kanilang pananaw. At bago mo pa mamalayan, ikaw na rin ay nagsisimulang magduda sa iyong kakayahan. Libra, ang iyong swerte ay hindi lamang swerte. Ito ay resulta ng enerhiyang umaayon sa iyong layunin. Ngunit kapag ang iyong circle ay puno ng negatibidad, ang pinto ng kasaganaan ay bahagyang nagsasara. Hindi ito dahil ikaw ay mahina. Hindi ito dahil wala kang kakayahan. Ito ay dahil pinapayagan mong manatili sa iyong espasyo ang mga taong hindi naaayon sa iyong misyon. May tatlong malinaw na palatandaan. Una, ang taong palaging may puna ngunit bihirang may suporta. Kapag may tagumpay ka, tila tahimik sila. Ngunit kapag nagkamali ka, sila ang unang may opinyon. Ikalawa, ang taong laging may dalang drama. Parang hindi sila nabubuhay ng walang problema. At sa tuwing kasama mo sila, ikaw ang nagiging tagasalo ng kanilang emosyonal na bigat. Ikatlo, ang taong hindi masaya sa iyong pag-unlad. Maaaring hindi nila ito sabihin ng direkta, ngunit mararamdaman mo. Libra, malakas ang iyong intuition. Huwag mo itong baliwalain. Ang iyong pakiramdam ay hindi nagsisinungaling. Kung may bumubulong sa iyong loob na may mali, may dahilan iyon. Alam ko, Libra, nahihirapan kang magbitaw. Iniisip mo ang pinagsamahan. Iniisip mo ang mga alaala. Ayaw mong makasakit. Ayaw mong magmukhang mapili. Ngunit tandaan mo ito, ang
paglayo sa negatibong tao ay hindi pagiging masama. Ito ay pagprotekta sa iyong enerhiya. Ito ay paggalang sa iyong sarili. Hindi mo kailangang makipag-away. Hindi mo kailangang gumawa ng eksena. Minsan, ang tahimik na paglayo ang pinakamakapangyarihang hakbang, sapagkat habang patuloy mong kinakapitan ang mga taong pumipigil sa iyong pag-angat, ikaw mismo ang nagiging hadlang sa sarili mong kapalaran. May mas mataas na antas ng koneksyon na naghihintay sa iyo, Libra. Mga taong magbibigay inspirasyon, hindi pagdududa. Mga taong magpapalakas ng loob, hindi magpapabigat ng damdamin. Ngunit may kondisyon ng universo, kailangan mong magbigay ng espasyo. Kung puno ang iyong mundo ng maling presensya, paano makakapasok ang tamang tao? Kung ang iyong enerhiya ay laging nauubos sa pag-aalaga sa negatibong kasama, paano ka makakatanggap ng mas maliwanag na oportunidad? Ang iyong swerte ay parang binhi. Kailangan nito ng tamang lupa, tamang kapaligiran, tamang sikat ng araw. At ang iyong circle ang nagsisilbing lupa kung saan ito tutubo. Kung ang lupa ay puno ng lason, paano ito lalago ng maayos? Libra, dumating na ang panahon upang piliin ang iyong kapaligiran ng may tapang at karunungan. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay hindi lamang sa iyong mga desisyon, kundi sa mga taong pinapayagan mong makasama sa paglalakbay na ito. Ang universo ay hindi nagkakamali sa pagbibigay ng babala. At ngayon, malinaw ang mensahe. Upang maabot mo ang mas mataas na antas ng swerte at tagumpay, kailangan mong maging mapanuri sa iyong circle. Ito ang simula ng iyong espiritual na paglaya. Libra, hindi lamang emosyon ang naapektuhan kapag mali ang iyong circle, pati ang iyong espiritu. Bilang isang tanda ng hangin, ikaw ay lubhang konektado sa pag-iisip, komunikasyon, at daloy ng enerhiya. Kapag ang paligid mo ay puno ng mababang panginginig, ang iyong isip ay nagiging magulo. Napapansin mo ba na minsan, kahit malinaw ang plano mo, bigla kang naguguluhan? Parang may humahadlang sa iyong konsentrasyon. Parang may bumubulong ng, sigurado ka ba? O baka hindi para sa'yo yan. Hindi lahat ng pagdududa ay nagmumula sa'yo. May mga pag-aalinlangan na unti-unting naitanim sa iyong isipan dahil sa paulit-ulit na negatibong salita ng ibang tao. Ang enerhiya ay nakahahawa. Kapag araw-araw mong naririnig ang reklamo, ang takot, ang kakulangan, nagiging bahagi ito ng iyong panloob na mundo. At kapag naapektuhan ang iyong panloob na mundo, naantala ang pagdaloy ng biyaya. Ang universo ay tumutugon sa malinaw at mataas na panginginig. Ngunit kung ang iyong aura ay nababalutan ng mabigat na emosyon mula sa iba, nahihirapan kang mag-manifest ng iyong ninanais. Libra, may regalo kang madalas mong binabaliwala, ang iyong malakas na pakiramdam. Dahil nais mong maging patas at makatarungan, madalas mong pinipili ang lohika kaysa sa kutob. Iniisip mo, siguro mali lang ako ng akala. Ngunit ang intuition ay hindi basta haka-haka. Ito ay espiritual na alarma. Ito ang tinig ng iyong mas mataas na sarili na nagsasabing, mag-ingat ka. Kapag may taong kasama ka at pakiramdam mo ay hindi ka komportable, kahit wala namang malinaw na dahilan, huwag mong ipagkibit balikat iyon. Kapag may kaibigan na tila masaya sa harap mo, ngunit may kakaibang bigat sa likod ng kanilang ngiti, pansinin mo yon. Ang universo ay hindi laging nagsasalita sa pamamagitan ng malalakas na pangyayari. Minsan, ito ay bumubulong lamang sa anyo ng pakiramdam. At ngayon, Libra, ang iyong pakiramdam ay nagsasabing may kailangang baguhin. May mga taong dumating sa buhay mo upang turuan ka ng aral. Hindi sila dumating upang manatili habang buhay. Ngunit dahil sa iyong likas na kabaitan, minsan ay pinipilit mong panatilihin ang koneksyong matagal nang tapos ang misyon. Kapag ang isang relasyon ay hindi na nagdudulot ng paglago, ito ay nagiging pabigat. At kapag ito ay naging pabigat, nagkakaroon ng enerhiyang humahadlang sa iyong pag-unlad. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Hindi mo kailangang husgahan ang iba. Ang bawat isa ay may sariling yugto sa iyong kwento. Ngunit tandaan mo ito, hindi lahat ng kasama mo ngayon ay kasama mo sa susunod na kabanata. Ang pagbitaw ay hindi pagtataksil. Ito ay pagkilala na tapos na ang isang yugto. Libra, sanay kang unahin ang kapakanan ng iba. Madalas mong isantabi ang sarili mong pangangailangan upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit may hangganan ang pagsasakripisyo. Kung ang kapayapaan ay nagiging dahilan upang masakripisyo ang iyong swerte, hindi na ito tunay na kapayapaan. Ito ay paglimot sa sarili. Ang pagpili ng sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagprotekta sa iyong kapalaran. Isipin mo ito, kung ikaw ay patuloy na mananatili sa maling circle, ano ang mangyayari sa iyong mga pangarap? Ilang oportunidad ang palalagpasin mo dahil may taong nagdududa sa kakayahan mo? Ilang beses mo pipigilan ang sarili mong sumubok dahil may nagsabing delikado o imposible? Ang negatibong tao ay hindi laging tahasang haharang sa'yo. Minsan, sapat na ang kanilang pagdududa upang ikaw mismo ang umatras. At dito nagsisimula ang tahimik na pagkatalo. Upang makamit mo ang swerte na para sa'yo, kailangan mong mapaligiran ng mga taong may malinaw na pananaw, matatag na paniniwala,
at positibong pagtingin sa buhay. Kailangan mo ng mga taong magsasabi, kaya mo yan. Kailangan mo ng mga taong hindi natatakot sa iyong liwanag. Kailangan mo ng mga taong hindi nasasaktan kapag ikaw ay umaangat. Kapag ang iyong circle ay puno ng inspirasyon, ang iyong isipan ay lumalawak. Kapag ang iyong paligid ay may mataas na panginginig, ang iyong manifestasyon ay bumibilis. Ito ang lihim na hindi alam ng marami. Ang swerte ay hindi lamang dumarating, ito ay inaakit ng tamang kapaligiran. At ikaw, Libra, ay nasa yugto ng buhay kung saan hinihingi ng universo ang mas mataas na pamantayan. Hindi na sapat ang key, pwede na. Hindi na sapat ang key, okay lang. Panahon na upang pumili ng mas malinaw, mas matatag, mas maliwanag na circle. Kapag nagpasya kang iwasan ang negatibong impluensya, may mangyayaring hindi mo inaasahan. Sa una, maaaring makaramdam ka ng lungkot o pag-iisa. Ngunit huwag kang matakot. Ang pag-iisa ay hindi kawalan. Ito ay paghahanda. Sa espasyong nilikha mo, magsisimulang pumasok ang bagong enerhiya, mga bagong koneksyon, mga bagong oportunidad, mga bagong ideya. Ang universo ay hindi mag-iwan ng bakante sa iyong mundo. Kapag may inalis, may ipapalit na mas akma. Ngunit kailangan mong magtiwala. Kailangan mong maniwala na ang iyong kapalaran ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang pagkapit sa maling tao. Libra, ang iyong swerte ay hindi nawawala. Ito ay naghihintay lamang na ikaw ay pumili ng tama. At ang pagpiling iyon ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Iwasan ang negatibong tao at palibutan ang sarili ng enerhiyang magpapalakas sa iyong liwanag. Libra, ang katotohanan ito ay hindi ibinigay sa iyo upang takutin ka. Ito ay ipinahayag upang palayain ka. Matagal ka nang tinatawag ng mas mataas na antas ng iyong kapalaran. Matagal nang may nakahandang biyaya, tagumpay, at kasaganahan para sa iyo. Ngunit ang bawat pag-angat ay may kaakibat na pagbitaw. Hindi mo maaaring dalhin ang lahat patungo sa susunod mong yugto. May mga taong hanggang dito na lamang. May mga koneksyong ang misyon ay tapos na. At may mga presensyang kailangang alisin upang ang iyong liwanag ay muling magningning ng walang anino. Ang pagiging Libra ay hindi lamang tungkol sa balanse sa pagitan ng tama at mali. Ito ay tungkol sa karunungang pumili kung sino ang dapat manatili sa iyong mundo. Ang tunay na balanse ay hindi pagtiis sa negatibidad, kundi paglikha ng kapaligirang sumusuporta sa iyong paglago. Kapag pinili mong protektahan ang iyong enerhiya, ipinapakita mo sa universo na handa ka na sa mas mataas na antas ng pagpapala. Kapag tinanggal mo ang mga tinig na puno ng pagdududa, mas maririnig mo ang malinaw na gabay ng iyong intuition. Kapag iniwasan mo ang mga taong humihila pababa, mas mabilis kang aangat. Maaaring hindi ito madali. Maaaring may mga sandaling magtatanong ka sa sarili mo kung tama ba ang iyong desisyon. Ngunit tandaan mo, ang kapayapaang nararamdaman mo matapos mong iwasan ang maling impluensya ay patunay na tama ang iyong hakbang. Ang iyong swerte ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay bunga ng iyong mga piniling kapaligiran, mga piniling salita na papakinggan, at mga piniling taong papayagan mong makasama sa paglalakbay. Libra, ang susunod mong tagumpay ay nakatayo sa pintuan. Ngunit ang susi ay nasa iyong kamay. Piliin mo ang mga taong magpapalakas sa iyong pananampalataya. Piliin mo ang mga koneksyong magpapalawak ng iyong pananaw. Piliin mo ang kapayapaang magbibigay daan sa kasaganaan. Piliin mo ang kapayapaang magbibigay daan sa kasaganaan. At higit sa lahat, piliin mo ang iyong sarili. Dahil sa sandaling ginawa mo yon, magsisimula ang tunay na pagbabago. Ang iyong enerhiya ay magiging mas malinaw. Ang iyong landas ay magiging mas maliwanag. At ang swerte na matagal nang nakalaan para sa iyo ay tuluyang dadaloy ng walang hadlang. Ito ang paalala ng Cosmic Oracle Divine. Ang iyong kapalaran ay sagrado. Ingatan mo ito. Pangalagaan mo ang iyong enerhiya. At huwag mong hahayaang ang maling circle ang magdikta ng iyong kinabukasan. Sapagkat ikaw, Libra, ay isinilang upang umangat. Ngunit ang pag-angat na yon ay magsisimula sa tapang na piliin ang tamang mga taong kasama mo sa iyong paglalakbay.